Habang sakal naman siya ni Meng Zui, gumawa naman ng paraan ang ating bida para makatakas ito sa kanya. Nagtagumpay naman rito si Chu Qing, at nagsalita nga ito, na kung susubukan pa ni Meng Zui na atakihin siya, baka nga raw magsisi ito sa huli. Sinabihan naman siya ni Meng Zui, na humingi nga raw ito ng tawad at magbayad ng kompensasyon, pagkatapos ay itatapon niya raw siya at ayaw na nga niya itong makita pa. Humingi naman rito ng tawad si Chu Qing, habang makikita sa kanyang pagmumukha na may pagsisisi. Kasabay nun, naningil naman si Meng Zui ng utang sa bida, na magbayad ng araw ito ngayon. Nagulantang naman rito si Chu Qing, dahil wala nga itong maalala na may utang siya sa kanya. Bigla na lamang may pinakita si Meng Zui, na isang voice recorder, nangangako nga raw ang bida na magbabayad pa siya ng 100 milyon. Seryoso naman na nagtanong ang ating bida, na kung hindi ba ito nababalanse ng kanyang mental na pagdurusa. At nagsaad din ito, na wala nga raw siyang pera. Sinabihan naman siya ni Meng Zui, ang pagkawala mo ay hindi gaanong kahalaga. Kung wala kang pera, ibigay mo na lang sa akin ang espada, at tatapusin ng araw niya ang lahat sa pagitan nila. Nagdahilan naman rito si Chu Qing, na hindi nga raw niya dala ang kanyang sandata. Hindi naman naniwala rito si Meng Zui, dahil wala nga raw lugar ang ating bida para itago niya ang kanyang espada, at noong nakaraang pagkakataon, bigla na lang itong lumitaw. Sigurado nga raw siya na may sikreto ang bida, o kung isasabi mo ang lihim ng iyong espada, maaari nating agad na tapusin ang ating relasyon. Sinabihan naman ni Chu Qing si Meng Zui, na masyado nga raw itong greedy sa kayamanan. Tinuwanan lamang siya ni Meng Zui, at nagsaad nga ito, na ang bata-bata pa nga raw ng bida para magmalaki sa kanya, at magsalita nga ito ng malinaw, ibibigay mo ba o hindi? Kung hindi, huwag na nga raw umasa ang bida na makakaligtas siya sa araw na ito. Bigla na lamang nagpintig ang mga tenga ni Chu Qing sa sinabi ni Meng Zui, at bigla niya na lamang nilabas ang kanyang sandata sa kanyang kamay. Kasabay nun, bigla na lamang itong umatake patungo kay Meng Zui, gamit ang isang Wangchuan bullet. Hindi naman nagpauli si Meng Zui rito, at dali-dali niya nga sinabayan ang atake ng ating bida. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon naman ng napakalakas na pagsabog sa labas ng building. Nakaiwas naman rito si Chu Qing at nagtaka nga ito, na kung ano ang ginamit ni Meng Zui na isang pambihirang atake. Lumitaw naman sa mga usok si Meng Zui, at makikita rito ang kanyang malaking sandata sa kanyang kamay. At nagsaad nga ito, na tama nga raw ang bida na may kakaiba sa pagkatao niya, pero hindi niya raw siya matatalo gamit lang ang level 3 Wangchuan bullet. Naghanda na ngang umatake si Meng Zui, at sarkastiko nga itong nagsaad, na hindi lang raw ang bida na may Wangchuan bullet na may hawak. Pabiro naman na nagtatanong si Chu Qing, na kung dalawa na lang ang Wangchuan bullets niya, o tatlo, at sambit din niya sa kanyang isip, na sa kabutihang palad, mayroon siyang kabuuang 4 na bala, kaya kakayanin niya ang labanan si Meng Zui. Tapatahimik naman rito si Meng Zui, at habang ang ating bida ay ninangisihan lamang siya. Kasabay nun, nagsalita naman rito ang ating bida, sa sitwasyong ito, walang saysay ang pagpatay sa iyo. Mayroon siyang mungkahi, bibigyan niya nga raw ng 100 spirit stones, at kalilimutan na lang natin ang isa't isa. Sinagot naman siya ni Meng Zui, na hindi nga raw ito sasapat, para umupa ang kanyang galit. May dinagdag naman rito si Chu Qing, at sabay hagis nga ito ng isang misteryosong bato. Nagtataka na nagtatanong si Meng Zui, na kung anong klaseng spirit stone ito. Sinabihan naman siya ni Chu Qing, na kung gusto niya itong malaman, kailangan niya itong subukan na i-absorb. Napatahimik naman saglit si Meng Zui, at pinagmasdan niya na muna ito saglit. Kasunod nun, sinubukan niya na itong i-absorb. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang nagkaroon ng napakalakas na aura sa kanyang katawan. Namangha naman rito si Meng Zui, dahil umangat nga raw ang kanyang antas sa pamamagitan lamang ng isang misteryosong spirit stone. Nagbigay naman rito ng kondisyon si Chu Qing, maaari niya nga raw na bigyan si Meng Zui na paunang bayad ng spirit stone, o maaari silang maglaban hanggang kamatayan. Sumang-ayon naman rito si Meng Zui, at pumayag nga ito sa kondisyon ng bida. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito si Meng Zui, tuwang-tuwa dahil nakahagilap nga ito ng maraming kayamanan sa bida. Nagsalita naman rito si Meng Zui,
habang pinagmamasdan niya ang binayad ng bida sa kanya. Noong nakaraan, sinira niya ang isa sa mga haligi ng bahay, at ngayon nasira na rin ang bubong, ang tindi lang talaga ang nangyari. Gayunpaman, simula pa lamang ito, at kung akala niya na makakalimutan niya ang lahat ng ito, talagang napakamangmang ng bida para gawin ito sa kanya, at siya si Meng Sui, wala siyang kulang sa mga alaga, at hindi makakatakas ang bida sa kanyang mga kamay. Malilipat sa ating bida, napapasabi na lamang ito sa kanyang isip, habang nakatitig ng matalim sa tirahan ni Meng Sui, na balang araw, tatatak nga raw ang pangalang Chu sa kanyang isip. Makalipas ang isang araw, mapupunta ang eksena sa Chu Company, habang ang ating bida ay papunta na dito. Sa kabilang banda, sa Office of the Head of the IT Department. Habang makikita rito si Hwanir, na busy na nagtuturo sa kanyang mga kasamahan, at ang iba naman nagugustuhan nila si Hwanir, dahil sa ang bait nga nito. Bigla na lamang lumitaw si Chu Qing sa kanyang likuran, habang busy nga itong nagtuturo sa kanyang mga kasamahan. Nang bigla nga itong nagsalita, na may itatanong nga raw siya sa kanya. Namula naman rito si Hwanir, dahil basta-basta na lamang lumilitaw si Chu Qing na walang pasabi-sabi, at nagsaad nga din ito, na wag nga itong makipaglaro sa kanya, dahil nasa trabaho nga raw siya. Nginitihan lamang ni Chu Qing si Hwanir. At kasabay nun, nagsalita si Hwanir, noong araw na iyon, sinabi mong magiging consultant lang ako, pero ginawa akong pinuno ng departamento ng IT ng iyong ina. Sinagot naman siya ni Chu Qing, habang pinipisil niya ang pisngi ni Hwanir, na ipinapakita nito na ikaw ay matalino at marunong at ikaw ay napakabuti, hinahangaan ka ng lahat. Sinabihan naman siya ni Hwanir, na kung pumunta lamang ang bida rito para pagtawanan lamang siya. Nagpaliwanag naman rito si Chu Qing, na pumunta nga raw siya rito, para hayayain si Hwanir na kumain sa labas at batiin ito sa kanyang bagong trabaho. Naging masaya naman rito si Hwanir, at dali-dali niya nga niyaya ang bida sa barbecue shop, dahil matagal na nga raw silang hindi pumupunta doon, masaya naman sumasang-ayon rito ang ating bida na oo tara na. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lang siyang tinawagan ng kanyang kapatid na si Chu Xiao. At dali-dali nga itong gumulong para may akap lang ang binti ng bida, at umiiyak nga rin itong nagmamakaawa, na hindi niya na nga raw kayang magtrabaho sa opisina ng buong araw, dahil nadidistract nga raw siya sa mga katrabaho niya. Pagalit naman na nagsaad rito ang ating bida, na kung sigurado nga ba si Chu Xiao na ayaw na niyang magtrabaho para sa pamilya ng Xing. Bigla na lamang nagbago ang isip ni Chu Xiao, na hindi nga raw pala siya susuko, para sa kanyang minamahal na si Xing Tao. Kasabay nun, dali-dali naman itong bumalik sa kanilang opisina, habang ang ating bida at si Hwanir ay papaalis na sila patungo sa Sogo. Makalipas ang ilang araw, mapupunta na ang eksena sa eskwelahan, habang patungo na si Chu Qing sa kanyang klase, nang biglang hinawakan siya ni Ye Mao, at nagtatanong nga ito, na kung kailangan niya nga raw gumawa ng apology letter kay Tao Yunao. Nagtanong naman rito ang ating bida, na kung anong klaseng apology letter ang gagawin niya. Bigla na lang may sinabi si Ye Mao, na hindi mo pa ba nakita ang mga resulta ng pagsusulit para sa buwang ito. Alam ng lahat na hindi ka makakapasok sa top 10. Kailangan mong magsulat ng liham ng paghingi ng tawad at aminin ang iyong pagkakamali sa morning meeting. Nagsalita naman rito ang ating bida, na imposible nga raw mabumaksak siya sa pagsusulit, dahil naging madali lamang sa kanya ang pagsusulit. Sinabi lamang ni Ye Mao, na ang kabuuang score ay palaging mababa sa 300, at walang sino man ang nakapasok sa top 10. Mapupunta ang eksena sa kanyang guro, na nagmamadali nga itong ihayag ang resulta ng pagsusulit. Nagkaroon naman rito ng konting katahimikan, sinira naman ng kanilang guro ang katahimikan, at sabay turo nga ito sa bida, at sinabihan niya nga ito na tawagan na nga raw niya ang kanyang magulang, dahil bumaksak nga ito sa kanyang pagsusulit. Nagtawanan naman rito ang kanyang mga kaklase, dahil inaasahan na nga raw nila na mangyayari ito sa bida, habang si Song Chao ay nagtataka na lamang na bakit nga raw bumaksak ang bida. Nagsalita naman rito si Chu Qing, na hindi nga ito naniniwala na bumagsak siya, dahil sa kanyang isip ginawa niya nga raw ang lahat para makapasa lamang ito sa top 10. Sinabihan naman siya ng kanyang guro, na talagang imposibleng mangyari na makapasa ka, kahit gaano pa kataas ang mga grado mo. Nandaye ka? Sa pagsusulit na ito ay pwede kang maging ika-11,
nakakalungkot na kahit na nandaye ka ay hindi ka pa rin makakapasok sa top 10. Nagprotesta naman rito si Chu Qing, na mayroon bang anumang ebidensya ang kanyang guro na nagpapatunay na nangopya siya. Kung walang ebidensya, pakisuyong huwag basta-basta magpahayag ng masama tungkol sa iba. Sumagot naman ang kanyang guro na oo may ebidensya siya, at hintayin niya nga raw ang resulta ng CCTV footage, at malalaman niya ang lahat. At sambit pa nito sa kanyang isip, na sinabi ng punong guro na nakita niya siyang nangungopya sa pagsusulit, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito para turuan siya ng leksyon. Malilipat ang eksena kay Tang Ziyan, habang naglalaro nga ito ng basketball, nang biglang hinila na lamang siya ni Tao Yunaw. At kasabay nun, masaya naman itong nagsalita kay Tang Ziyan, na may ginawa na naman ng boyfriend mo, nag-cheat nga ito sa exam at dinala nga ito sa monitoring room ng principal. Inalis naman ni Tang Ziyan, ang pagkakahawak ni Tao Yunaw sa kanya, at nagsaad nga ito, nalabas ng araw siya dyan. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, hinila na naman siya ni Tao Yunaw, na umalis ng araw sila, at bihirang makita ang boyfriend mo na na-corner ng ganito, ngayon pwede nang atakihin si Yemao, tapatahimik naman rito si Tang Ziyan. At nagsalita na din ito, na kung nadi-disappoint nga ito sa mga resulta ngayon. Mapupunta ang eksena sa principal office, habang makikita rito ang dalawa na pinagmamasdan ang nangyayari sa loob. Namangha naman rito si Tao Yunaw, dahil narito ang punong guro at ang direktor ng akademya. Sa kabilang banda, napansin naman ng principal sila Tang Ziyan, at dali-dali nga itong mga niyaya na pumasok na sila sa loob. Nagpasalamat naman sila rito, at kasabay nun, bigla na lamang napansin ni Chu Qing sila Tang Ziyan, at ngumisi nga ito dahil nandito nga raw sila. Kasabay nun, ni-review na nila ang TV footage. Makikita rito ang ating bida na wala man lang ginagawang pangdaraya. Ngunit sa kabilang banda, makikita rito ang dalawang babae na gumagawa ng pangdaraya sa klase. At habang ang ating bida na natuwa na lamang sa kanyang nakita, pinagpawisan naman rito ang kanyang guro dahil mali nga raw ang kanyang inakala sa bida. At kasabay nun, nang inig nga ito sa takot, at umisip nga ito ng ibang paraan para makalusot siya sa kahihiyan ng kanyang natatamasa. At sabay turo nga ito kay Teacher Wu, dahil sinabi niya nga raw na nakita niya si Chu Qing na nandaraya, habang nagbabantay siya sa pagsusulit. Nagalit naman rito si Teacher Wu, na wag nga raw magbintang si Teacher Tong sa kanya, dahil wala nga itong ebidensya. Pinatigil naman sila ng kanilang principal, dahil wala na nga raw problema. Ngunit nagsalita naman rito si Chu Qing, habang tinuturo niya ang monitor, na sila raw ang nandaye sa pagsusulit, at ito nga raw ang talagang problema. Pinatamaan naman siya ni Teacher Tong si Teacher Wu, na ang estudyante na ito ay kabilang sa kanya. Dismayado naman sumang-ayon rito si Teacher Wu na oo estudyante niya nga raw ito sa kanyang klase. Sumigaw naman na nagagalit si Teacher Tong, Guru Wu, ang mga estudyante mo ay nagnanakaw at gustong dangisin ang kanyang klase. Dismayado naman rito ang mga guro, lalo na ang kanilang principal. At kasabay nun, nagsalita naman ang isang guro, kay Tao Yunaw, na pumunta nga ito sa 8 classroom sa taas, at ipatawag ang babaeng nanandaye sa pagsusulit. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito ang babaeng nandaya, habang pinapagalitan siya ng kanyang guro, at nagtanong din ito, na kung totoo bang nandaya ito sa kanyang pagsusulit. Umiiyak naman na humihingi ng tawad rito ang babae, dahil tinanong namin ang ilang kaklase, at bawat isa sa kanila ay nakasagot ng maayos sa tanong at nakapagbigay ng sagot sa iba. Napatahimik naman rito ang mga guro, at ang kanilang principal ay medyo naiinis na sa nangyayari. At kasabay nun, nagpaalam na ang kanilang principal, at sinabihan niya si Lao Zhang na siya na nga raw ang bahala mag-asikaso rito. Sumang-ayon naman rito si Lao Zhang, at sinabihan niya naman si Chu Qing, noong nakaraan, nagbigay ka sa amin ng maraming tagumpay sa laro ng basketball, at sa pagkakataong ito, humihingi raw siya ng tawad sa kanya sa ngalan ng paaralan. Kung sakaling magkaroon ng anumang problema o kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, maaari kang direktang lumapit sa aking ina. Sumagot naman ang ating bida, na ang kanyang ina ay masyadong nga raw itong seryoso, at sa totoo lang may mali nga raw din siya. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang problema ng ating bida. Nagsaad naman rito si Tao Yunaw, na masyadong nga raw swerte ang bida sa ganitong sitwasyon,
at lalo na nakapasok ka na sa top 10. Nagtaka naman rito ang ating bida na bakit nga raw siya nakapasok sa top 10. Pinaliwanag naman rito ni Tang Ziyan, ayon sa mga patakaran, isa sa mga batang babae na nanday ay nasa top 10, kaya hindi ito naaangkop para umangat, at ikaw ay nasa ika-10 pwesto. Kaya ikaw ang nanalo, at ikaw din ang kauna-unahang lalaki sa kasaysayan na pumasok sa top 10. Bigla na lamang sumingit rito si Tao Yunaw, at nagtanong nga ito sa bida, na kung ano nga raw ang method ng bida sa pandaraya. Sinabihan naman siya ni Chu Qing, na kung nauntog ba nga raw ang ulo nito sa pader. Tinuwanan naman ito ni Tang Ziyan, dahil sa mga kalokohan nila. Sa mga usap-usapan sa kanilang paaralan, na pumasok si Chu Qing sa top 10. Hindi ba't ibig sabihin nito na siya ang unang lalaking seha na nakagawa nito? Siya at si Tang Ziyan ay para sa isa't isa. Sa ganitong paraan, walang makakapagpabago sa interes ng paaralan. Malilipat ang eksena kay Teacher Tong habang nag-aanunsyo nga ito na may bago nga raw silang transfer student. Habang ang ating bida ay masaya dahil wala na nga raw mag-aabala sa kanyang klase. Kasunod nun, pinakilala naman ni Teacher Tong ang transfer student bilang Li Yue. Bigla na lamang naalala nito ni Chu Qing, ito nga raw ang fiancé ni Tang Ziyan, na binugbog niya nga raw noon. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito ang ating bida na kausap si Tang Ziyan, at nagsaad nga ito sa kanya, na nalaman niya na ito pala ay madilim na plano ng iyong ina, na nagdala kay Li Yue mula sa high school 2 papuntang high school 1, talagang napakaswerte mo sa mga bagay ng pag-ibig. Ngumisi naman rito si Tang Ziyan, dahil ang pananalita nga raw ni Chu Qing ay may halong selos. Hindi naman sumang-ayon rito si Chu Qing, na bakit nga raw siya magseselo sa mahinang nilalang katulad niya. Inaasar naman siya ni Tang Ziyan, na aminin na nga raw ni Chu Qing na nagseselos siya. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang hinalikan ni Tang Ziyan ang pisngi ni Chu Qing. Sa kabilang banda, naiinis naman na nagmamasid si Li Yue, dahil ang malas nga raw niya kay Tang Ziyan. Kasunod nun, masaya naman umalis si Tang Ziyan, nang biglang sumulpot na lamang si Li Yue sa kanyang tabi. Bigla ding sumulpot sa eksena si Ye Mao, at nagsaad nga ito na kung hindi ba nga raw natatakot ang bida na maagawan. Seryoso naman na nagsaad si Chu Qing, na kung talagang kaya niyang agawin si Tang Ziyan sa kanya, kailangan niyang dumaan sa kanyang palad bago niya ito magawa. At dagdag din niya na maghintay nga raw ito, dahil gagawa nga raw ito ng palabas sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito ang ating bida kasama ang kanyang mga tauhan. Nagsalita naman rito si hangal na si Jo Bukyun, na boss, ang bibig mo nga raw ay sama-sama na ba'y talaga, at sinasabi mo sa lahat ang mga masama mong gawa at pati sarili mo pinaparatangan mo. Nagsalita naman ang isa, na kung gusto nga ba raw ng bida na abangan nila siya sa restroom ng mga panglalaki. Sinabihan naman sila ni Chu Qing, na mahinang nilalang lang si Li Yue at kayang-kaya niya na itong asikasuhin, at sambit din ito sa kanyang isip. Ang talagang problema niya ay ang ina ni Tang Ziyan, dahil siya naman ang punot dulo ng lahat ng ito. Masaya naman nagsaad rito si Jo Bukyun, dahil nakadevelop na nga raw sila ng kanilang cultivation, at batay sa pagsasanay na ibinigay ng bida, at wala talagang anumang side effect. Tulad ng sinabi ng ating bida, na ayos lamang na mag-cultivate ang isang lalaki, at talagang ligtas ito. Kasabay nun, sinuri naman ng ating bida ang kanilang mga antas. Si Fei umabot ng 6 na layer, at si Jo Bukyun ay umabot ng 5 layer. At malungkot naman na nagsaad ang hangal na umabot lamang ito sa 3 layer. Sinabihan naman niya ang hangal na wag na nga itong malungkot, dahil hindi naman basihan ang layer sa lakas, kundi ang talento. At kasabay nun, pinakita naman ni Chu Qing ang mga spirit stone sa kanila, ito nga raw ay nakakatulong sa pagtaas ng inyong cultivation. Nagliwanag naman ang mga mata ng 3 itlog rito, at nagpasalamat din sila sa kanilang boss Chu Qing. At napasambit na lamang ang ating bida sa kanyang isip, habang pinagmamasdan ang 3 itlog, na mukhang ang kanyang pamamaraan ng pagsasanay ay napakaangkop para sa mga pisikal na malalakas na tao, kung ano ang kanilang madedevelop ay nakasalalay sa kanilang individual na swerte. Kasabay nun, dali-dali naman nagtago ang ating bida para ito ay makapagpahinga muna. Habang ito ay nakahiga, napasabi na lamang ito sa kanyang isip,
na hindi niya nga alam kung ang kapangyarihan ng mundong ito ay makapagbibigay sa kanya ng immortalidad. Kung oo, ano ang dapat niyang gawin? Ngunit sa kanyang sarili nagdadalawang isip siya na iwanan silang lahat.